mga katiwala, balik kita din sa tuyang programa ang Diyos Jesus Ngunyan. Again, shout out ulit sa mga friends na nanonood dyan. And gusto mo lang batiyon si Father Tony dyan sa St. Dominic Parish sa Santo Domingo, Albay. And of course, sa mga parokyano ni Father Joy sa Baskaran. Tama ba ko pala? No, Baskaran. Ngunyan na padagustuhan sa tuyang pag-restorya. Nakulangan garukulang sa oras, Father, no? Kanina na-explain ni Father, sana nasabutan tamaray kung ano talaga ang busy. Ngunyan na gusto ko naman na masabutan ako, naghahapot ako, bitin man ang pagkaaraman ko kayo ni. Kung ano ining sakop, maduman kita sa sakop mo niya. Okay. Ini po ang saro na pigpaparatawan sa giduo ni Bishop. Ining magkaigwa kita sa mga sakop sa barangays. Kung makagtay ni sa halimbawa sa sarong barangay, ang mga magtaraning-taning na pamilya, iyon ideal na kung sain may aldaw sinda sa simana naghirasan sinda kan tataramong kan Diyos sa Biblia. Asin, kung dakulo na kita kaan sa mga barangay sta na mga kumpul-kumpul na ini, mga sapigapot ang sakop. Kung kwaon iya na maging miyembro na sinda kaysa rong community sa pamayo kang barangay pastoral council, ang grupong iya pwede na yan maapod na basic ecclesial communities. Iyan ang magiging buhay na ecclesial communities. Pwede tang apod na yan na BEC. Ang kagayunan kay ni ninhulita sa kuya pong experience sa kaluyan, importante yun po na maghirasan kita kan tataramong kan mahal na Diyos. Sa kuyang eksperyensya, pasil ang pag-organize, asin pasil ang pagtao ki programa, lalo na kung may itatao kita, igwa kitang mga, may pangangaipo, gusto tang simbangan sa pangaipo, kadakla nakasintro sa mga material na bagay. Alagad, pagkaubos kan material na bagay na nabinipisyaran kita or pagwara na iyan, medyo wara na naman ang grupo. Dahil minakusog, dahil pagbabago sa individual na tao, dahil pagbabago sa sakop, dahil pagbabago sa komunidad. Now, ngunyan, magayuno na ining sakop ta, nakasintro kita sa Word of God, ninulitan, mabago man sa nasatuya, matao kay transformasyon sa tuya as individual na tao, as a community, as a family, iyo ang tataramong kan mahal na Diyos. Iyon yung pinaka-importante yun di Gio. Now, ngunyan, kung ang mga communities ta, matabangan asin, matawang kay tamang edukasyon kan, pagpasabot kung ano ang Biblia bilang word of life na iyon ang mataw talaga sa ito ikitunay na buhay. Mahiling ta na ang community ta, bako sa na ang individual na tao, ang family, ang magkaigwa ki-renewal, kundi mismo ang community iyan. Asin ini po, kung nilingon ta, magpurong kita sa mga sakop dyan sa barangays. Pagkatapos, kung ta iyan na miyembro kang pastoral council ta, iyan ang maluway-luway na kung sa organizing, pig-apod iyan na solid organizing, napoon talaga sa mga basic, pasiring, saan ko na nagdadakol, makusugon, ang dipisilon ang pagtumbahon. Iyan ang magayuno na nangyayari din sa tuya. Kaya, pig-encourage ko po, so nagdadarangong kaini, na kung masabay po kamo sa pagiging missionary sa tuyang diocese, may mga simbahan po na may mga igwasindang mga pigapuntang parish pastoral workers. Actually, pwede ta silang apo doon na local missionaries. Nagluluway-luway po, nag-organize kan mga bagay na ini. Pero kay po ang kadakol pang mga katabang ta. Kaya kung magibo ta ini, asing kung dakol ang mag-volunteer sa tuya kay ini, matrain sindakan sa Bible Apostolate, asin man matrace na kan commission kan ecclesial communities, magkaigwa kita kidakol na mga missionaries. Siguro makaskasan pagtalubo ta kan mga sakop na ini. Actually, yan ang madara sa tuyan ng tunay na pagbabago talaga sa puon sa tuyang mga komunidad. Siyempre, tapig dispose na ang community ta sa grasya kan Diyos, ang Diyos, sa permi na iyan, ang grasya niya, matalubo yan, mabunga yan kikadakol.
Bako sa ng human efforts ang gagamiton ta, kundi ang Diyos mismo magigitang kapartner sa mission na ini. Diba? Sabi ko na talaga, nakulang ang oras. Baka may hapot ka, Ronde. Nakulong ako actually nga hapot regarding sa mga ini mga programa kan Diyos Sista. Pero ang importante mga katiwala na nasabutan tayo ining very basic na explanation kan mga bagay-bagay na kaipuhan tang maaraman. Salamat kay Father Joy. Kung nakulong pa ko takitang oras, mas may hapot pa ko tako regarding sa mga kung ano ba yung mga challenges na i-encounter ta sa pag-implementer kayo ng mga programa ta. Pero baka pwedeng pahapyawan ni Father Joy. Ini pong ang problema tang sarong kultura ta na ini, nata daw ini. Mag-organize ka kay mga sakop diyan sa neighborhood. Mapirili ang kairibanan sa mga harayon sa harong ninda. Nata daw yan. Kung kisa ilugod ang pinakaharani, ilugod ang day nagtitirinuhan. Ano daw, Father? Ano sa iling mo ang roots kayo yan? Iyan, pero magayong ko ta, ang kung hilingon ta, paano ang simbahan? Paano kita as missionary? Magi kitang bridge na magkaigwa ini kaayusan ang mapakarita ang kultura tang ini. Yan ang pingko ko niyo ako. Siguro kay puantan hararom kay pagurupor ng bagay na ini. Kultura tan inata daw iyan. Hararom na espiritualidad. Siguro ano lang, ang sabi ko bilang sarong laiko, maging open lang kita sa grasya kang kagurangan. Tas magdango gayon. Tas makiaram. Maging compassion ka lang gayon sa kapwa mo. Siguro magkakagoy mga maray na relasyon ang kada saro sa tuya simbahan. Hay kaya J. Kanoy, alam mo patapos na kita. Sabi digdi shout out po sa gabus na naging mission partner mi sa BEC saro man po sa naging bunga kang BEC kanday sa under the leadership of Father Joy. Ayan, nakulaon ang role ni Father Joy kung paano na puon para sa kuya kung paano namuk na ining BEC, tama ba ko, Father Joy? Sabi digdi gagmayang Kristiyanong katilingban o tama man ang kada ko. So JKK. Digdi na balikan ta lang po. Digdi po nakuha ta ang digdi kita nakakuha kay idea kung paano na po nasa to yung BEC. O di ba salamat kay Father Joy. Ini po, gusto ko lang i-explain kay diit. Dahil tamang kay puwan po na kung ano ang nangyari sa inda, arugon tananggad na very technical kita kan mga pigsadyo sa tuyang mga styles. Actually, kung paghurupurupan ta, makakadevelop man kita ki-style ta di kita, ibabase ta ni sa kultura ta, ibabase ta ni sa context ta. Kaya nakulo na pandok ang pagiging BEC minsan. Nakulon ang tagahanga ni Ronde. Ayan na, mga katiwala, patapos na po kita sa tuyang programa ang Joses Ngunyan and sabi ko nga kanina, kulang so oras. Siguro, di ko aram kung pwede ta pa i-extend ini this week, Father, sa ibang aldaw. Depende. Pero magayon naman sa araman ta, mga katiwala, very basic digis sa tuyang programa ngunyan. Gusto ko lang batiyo na sa kuyang pinsan and naghihilingon niya kay Leo Martin Ribas. Ayan, mag-hi ka kay Father Joy, kaiba ko si Father Joy ko niya. Ay mga katiwala, nasabutan ta na pagiging simbahan bako sa na diyaong ka dyan sa laog ang simbahan mo. Nasabutan ko niya na ang simbahan talaga is ang tao, Father. Kaya pa maging misyonero kita. Maging misyonero kita, maging propeta kita. And isa buhay tayo. Ini gabos na mga anong parting words mo, Father? Mga pang habang patapos na kita, may lang kitang 2 minutes. Anagad ko lang po, minsan nadipisilan kita magpara. Nadipisilan kita minsan sa pag-journey ta. Agadong ko lang po, magibo lang kitang marahi sa kapwa ta. Tadyan mapon ang gabos na ini. Diyan ta mahiling ang kagustuhan kan mahal na Diyos. Ang kabanalan nintamo iyong pagsunod sa kagustuhan kan Diyos. Kaalaga, dipisilon maako ata ang kagustuhan kan Diyos kung dahil kita totoo mag-surrender kang buhay ta.
Naungan sa paggibot ta pirming karahayan sa kapwa ta, ang isip ta pirming karahayan. Mas kanon ibalik sa tuya, maraot man umarahay, ako unta iyan. Ta ang isip ta karahayan. Siguro, nakulaw na bagay na prinsipyo iyan na mabago iyan kan sa tuyang, pananaw kan sa tuyang magkataraning. Okay, ulitin ko giraray na medyo dipisilon ang pag-organize ta kay nita yung ngani ini. Siguro nakulong kitang mga saray na mga kulong kibuot na dahil na papaluwas na panahon na garo ini na may oportunidad ang simbahan at pigtataw sa tuya na magbalik kita. Kaya magmisyon kita, magpartisipar kita, dahil may sa buhay tayo ng tulong mission si Jesus Christ. Tangani sa katapusan, magkaigwa kitang pagbabago, mahilig natin makitang komunidad ng mga disipulos. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat kay Father Joe sa pag-share sa tuya and paghiras and lalong-lalo na sa pagpasabot sa tuya kining basic ecclesial communities. Of course, in preparation ini sa tuyang celebration next year, sa tuyang 75 years of our local church. Maraming salamat. Of course, pasalamatan tanan sa tuyang mga silent watchers and listeners, sa mga naginanyog sa tuya sa radyo, sa DCTV, Channel 2, sa tuyang Facebook Live. Maraming salamat po sa ngarang ka na ni Father Jem Benetrante, ang angko sa programang ini. Ako si Koy Ron. Father Joy Barha, kan Kwasay Paris, kan San Pedro Calungsod. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pamibiyon ta na po ang Angelus. Maray na hapon sa inyo.